So for today's video vlog nga mga sir ay mag-upgrade muna tayo ng full RS8 CVT set dito sa Yamaha Aerox version 1. So nabili lang po namin ito sa Shopee at kung gusto nyo pong bumili mga sir ng set, mas mura po yan kesa pa isa-isa nyo pong bibilihin yung mga pyesa ng CVT set ninyo, lalo na kung RS8 po yan. So maglalagay na lang po ako ng link dyan sa pin comment at dyan sa description box para pagka gusto nyo pong bumili ay didirekta na po kayo dyan mismo sa Shopee. So ito nga po pala yung mga spring na ilalagay natin. So yung sa center at saka yung sa clutch ay bali tag 1000 RPM, pero tataasan muna natin dahil magtotono pa po tayo rito. So Taragsit nga po pala yung model nito at ito po yung pinaka latest, yung 2-angle profile. So ito, hindi po ito sponsored ng RS8 pero RS8 baka naman. Ito nga po pala yung pulley set nya, napakaganda. So dual angle profile po yan. Tapos ito naman po yung sa may lining nya. Ayan, so ito yung RS8. So pwede po yan sa Aerox at sa NMAX. Tapos ito yung clutch bell. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayo ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At dito nga tayo nagpakabit sa Pura Tarlac. Ayan, sa kaibigan ng tropa natin na si Sir Jerome Taclibon ng Bilibid Prison. Ayan, shoutout sa iyo Sir Jerome Taclibon ng Barangay Abogado, Paniqui, Tarlac, at sa mga tropang kasama natin dito. Ayan, ito po yung Aerox version 1 niya mga sir, talagang pinagkagastusan. At sa susunod na vlog nga natin dito mga sir, may bibilin pa tayo mga full RCB setup. Talagang isi-setup natin to, talagang isang bagsakan po yung gagawin natin dito mga sir. At babalik po kasi sa Bilibid yung tropa natin na si Sir Jerome Taclibon. So sa susunod na lang po na pagbalik niya natin, i-upgrade ulit itong Aerox version 1 niya. So buksan muna natin itong panggilid niya, tapos tanggalin na natin yung mga stock CVT set niya rito kasi papalitan na natin lahat yan. So ito, naka-stock lang ito sa bahay nila at talagang pagkakagasusan kahit na hindi po ginagamit. At kapag ka nag-upgrade po kayo ng CVT mga sir, itabi nyo lang po yung stock ninyo para in case po na may masira dito or nagsawa po kayo, kung gusto nyo pong ibalik sa stock, hindi po kayo mahirapan na maghanap at bumili ng stock dahil napakahirap pong bumili nyan, lalong lalo na kung alam mo po yung paggamit mo rito na talagang fresh na fresh pa yung CVT mo. So wag nyo pong ibebenta yan, itago nyo lang po, wag po kayong manghihinayang na naka-stock lang yan. So ito naman po yung pulley set ng RS8. So ito po yung kagandahan kapag gusto nyo pong mag combination ng bola rito, halimbawa yung magaan at saka yung mabigat, pwede po yan. So naka-design din po yan dito mga sir. At talagang solid yung rampahan nito, talagang dudulo po yung bola rito, pati na rin po yung pump belt. At shoutout din sa tropa natin na si Jairus Beltran. So pinapaliwanag niya po sa atin kung bakit po ganito po yung itsura nung CVT set ng RS8. Ayan, ito po yung dual angle. At tanggalin lang natin yung lock dito sa may torque drive niya mga sir, kasi lalagyan natin mamaya yan ng high temp na grasa. Tapos ito naman yung clutch lining niya mga sir. So super lightweight na po yan mga sir. At talagang napakaganda at quality yung pagkakagawa ng RS8. So kapag naglalabas sila ng mga bagong version nito, talagang pinag-aaralan muna at talagang quality at talagang tinetest pa po nila yan mga sir. At kapag hindi pa po kayo na kontento dito sa pag-upgrade ng CVT sets at hindi pa po kayo na kontento sa takbo ng motor ninyo, pwede po kayo mag super stock. At kung ayaw nyo na po yung ganong takbo, pwede pa po kayo magkargado. So kapag hindi na po kayo na kontento sa takbo ng motor ninyo, mag-upgrade na lang po kayo ng 1000cc na big bike. Ayun mga sir, talagang tatakbo yun ng 200 plus mahigit, or baka hindi lang, baka nasa 300 pa. Ayan, so ito naman po yung mga spring. Ay, ito po yung clutch spring niya na 1000 RPM.
Ayan, so ito po yung itsura niya. Tapos ito muna yung ikakabit natin na 1,500 RPM na JBT na clutch spring. Ayan, so magtotono muna po tayo rito. Tapos ito naman po yung 1,200 na RPM na center spring, and then yung 1,500 na RPM na center spring dito mga sir. So bali magtotono-tono muna tayo rito at depende po yan sa mekaniko ninyo at dyan sa may timbang po ninyo. At habang nagtotono po tayo mga sir, wag nyo muna pong binibirit-birit yung mga motor ninyo, lalong-lalo na kung bago yung mga pyesa ninyo. So mag-break in muna tayo. So ito po yung guide ng RS8. Makikita nyo po yan dito sa CVT set, yung kulay dilaw na guide po dyan. At dito nga mga sir, panoorin nyo muna kung paano tayo magtanggal ng stock na clutch spring dito sa may clutch lining natin. Dito nga mga sir, nakabit na natin yung 1,500 RPM na clutch spring dito sa clutch lining natin. So kapag pangit yung takbo niyan, bababaan natin ng 1,200 RPM yung clutch lining natin hanggang sa makuha po natin yung magandang arangkada nito at saka dulo. So basta meron po kayong long nose tsaka flat screw dyan, makakabit nyo na po yung clutch spring natin dito sa may clutch lining. So ikabit muna natin yung mga lock dito mga sir. Tawag nyo pong kakalimutan na itabi yan ng maayos, kasi pagka nawala po yan, may hirapan po tayo at baka magka-problema po yung CVT set natin.
At dito naman po sa fly ball ay gagamit po tayo ng straight na 10 grams. So nakadepende rin po yan sa timbang ninyo mga sir. At depende rin po yan sa sasabihin ng mekaniko ninyo kung ilang grams po yung ilalagay nyo rito. So pwede rin po pala kayong mag-combination ng fly ball dito mga sir. Kagaya nga na sinabi ko kanina, pwede po yung mix. So halimbawa 7 or 8 na grams, pwede po yan mga sir. So alternate lang po yan kapag maglalagay po kayo ng fly ball, kapag combination po yung gagawin ninyo. So ito, lagay na rin natin yung backplate dito mga sir, at huwag nyo kakalimutan yung pulley bushing. At maglalagay din tayo ng magic washer dun sa pinakaloob, at saka maglalagay ulit tayo ng magic washer dito mga sir para dumulo po yung pump belt natin. Tapos maglalagay na rin pala tayo ng high temp na grasa dito sa may torque drive niya mga sir. So wag niyo pong kakalimutan na maglagay ng high temp na grasa once na nagkakabit po kayo or nag-install po kayo ng CVT set, kasi nagkakaskasan po yan bakal sa bakal. So kailangan po natin ng grasa dyan. At dito nga mga sir, na-install na rin natin yung pulley set natin, pati na rin yung sa may torque drive natin mga sir. So wag niyo pong kakalimutan yung mga nut dyan. So pali gumamit din pala tayo ng RS8 na mga nut dito. At once na na-install na natin, papaganahin muna natin at tignan natin kung wala pong maingay dito sa CVT set natin. At okay na nga po yung pagkaka-install ng full RS8 Tarag seat version ng CVT set dito sa Yamaha Aerox version 1. Ayan, kung gusto nyo pong bumili mga sir, meron po akong iwan na link dyan sa pin comment at dyan sa description box, para kapag gusto nyo pong bumili ay didirekta na po kayo dyan mismo sa Shopee. At wag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know is not enough.